sinasabi po sa report ng pahayagan na lumabas sa Saudi Arabia, hindi ho 50, 107. At kaya natin ine-emphasize yan, para yan ang ebidensya mismo, isa sa mga ebidensya sa mga na tumutugma sa mga pahayag na ginawa ni ni Dr. Tony Liachon, yung pong unceremoniously ay sinibak nila sa pwesto sa IATF bilang special advisor, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi po sa balitang ito, 353, yung pong patay, at 107 o 107 ay sa coronavirus. Samantala, yung 246 naman na hindi namatay sa sakit na coronavirus. O 207 ang hindi ibang dahilan ng ikinamatay. Mga kaibigan, ang sabi nitong ambasador nating inutil at hindi maaasahan, ewan natin, tinan mo, sa panahon nila Marcos, si Bakyan. Diba? Alam na alam mo na eh. Kung sa panahon tayo nila Marcos, nila Cory, lalahatin ko na. Maliban dito sa kasalukuyang administrasyon, isama na natin yung mandarambong na si Erap, mga kaibigan. Tanggal na sa pwesto yung mga yan. Hindi ba? Hindi lang yan. Lahat ng nasa gobyerno, pwede mo na sibakin eh. Dahil sa nangyaring ito sa pandemic, mga kaibigan, base sa mga isiniwalat, ibinulgar, nitong si Dr. Liachon. Ang sabi ba naman itong ambasador, ngayon niya na lang sinasabi ito, paano nagsalita yung hari, hindi ba? At pinagsabihan ang ating gobyerno. Hoy, ito katumbas eh. Hoy, kayo, iuwi nyo na yung mga bangkay ng kababayan ninyo sa Pilipinas. Di ba? Baka bumaho kami rito sa Saudi Arabia. Huwag kayong gumawa ng tusino rito. Kung may bala kayong gawin tusino, itong mga Pilipinong kababayan ninyo. Talagang wala kayong kwentang tao na mga nasa gobyerno. Lahat na lang ng magiging paghamak sa mga Pilipino. Kaya tayo tinatrato na parang mga animal sa ibang bansa. Yan po ay dahil nakikita mismo ng mga gobyerno, yung mga host country na nagpapapasok ng OFW, mga kaibigan. Nakikita nila mismo kung paano ang pagtratong ginagawa ng ating gobyerno. Doon pa lang sa mga bansa na kinaroroonan ng ating mga OFW, ramdam na nila eh. Ano yung mga yon? Mga manhid. Para hindi nila malaman kung anong kagaguhan, anong klasing kagaguhan ang ginagawang pagtrato ng mga nakatalaga sa ating mga embahada at mga konsulada sa ibang bansa. Ang sabi nitong inutil na dapat ay masibak, mga kaibigan, hindi sisibakin ito. Gumagawa ng katarantaduan eh. Nakarinig ka ba na dito sa gobyernong ito kumuha ng hindi ng matino, kumuha sila ng matinong tao? Wala eh. Puro malalansa yung nilagay eh.
Yung pinakahuli nga, yung John Bertis, di ba? Naika nga po ilang beses na sumabit. Yung recruiter na nagwala ron yung party list, representative na nagwala sa airport. Akalain mo ibinalik binigyan ng pwesto sa gobyerno. Magtaka tayo pag nakapag-appoint sila ng matinong tao sa gobyerno. Ayan na naman. Meron na naman silang in-appoint. Mga kaibigan, hindi naman doktor, pinamahala na naman sa COVID. Inatasan daw niya, mga kaibigan, ni Presidente Duterte, itong si Roy Simato, in general. Problem sa DNR ito di ba? Dati itong Sipsipo Bistap ng Armed Forces of the Philippines mga kaibigan So ngayon, ito po ay itinalaga na naman overseeing daw yung COVID pandemic doon sa Cebu. Ano gagawin niya? Doktor ba yan? Ang dami nga nagtatanong Bakit nyo nilagay yan? Ano ba ang nalalaman niya sa sakit? Doktor ba yan? Sagot ko na lang, hindi ho yan doktor. Pero yan, marami ng dinoktor. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yang ating mga kinatawan doon sa embassy, tsaka sa consulate, pag kami namamatay, kunyari may ginagawa sila, isa lang yun mantakin mo ito, ilan ito? 350 mahigit. Itong patay na ito. Kung hindi pa nagsalita yung hari, hindi natin malalaman. At ni yung pamilya, hindi alam siguro nito, di ba? Isipin ninyo yan. Kailan ito namatay? Yun ang importante. At ano kinamatay? Alam naman ninyo, baka ikinamatay niyan yung hindi related sa corona, na mahigit 200. Baka ang ikinamatay niyan na inip. Nangawit sa kakahintay sa pangako ni Presidente Duterte na after 3 years, hindi na sila aalis ng bansa. At dito marami ng trabaho. Di ba? Yan ang pinagyayabang. Nainip siguro doon Nangawit Kasi ito yung magsasalita, puro daldal lang Wala naman nagkatotoo sa sinabi. Ni isa. Galit ako sa corruption. I hate drugs. Natigil ba lahat yan? Mga kaibigan, nabawasan ba? Ba'y lalong lumala Kita ninyo nga, ito na, meron ng pandemic, nagagawa pa nawawala pa yung mga pera. Mantakin ninyo yan. Yung walang pandemic, dumami yung corruption dito. Mga kaibigan, imposible lang makabangon Yung natitirang 3 taon, isipin mo, imposible na rin magamot pa yan, yung corruption na lang. Alam niyo kung bakit? Matagal ko nang sinasabi. Ang pinakapangunahing problema, na lahat ng problema, pwede mong malutas. Kung yung pangunahing problema, ang una mong lulutasin. Ano yun? Corruption. Yan droga, susunod yan Pagka nalipol mo yung corruption dito, paano mong malilipol ang corruption dito? Hindi pa naiimbestigahan, absuelto na. Kiniklear na. Hindi totoohan niya yan. Siya lang nagsasabi nun, mga kaibigan.
Samantalang ako, tanda ko sa panahon ni Marcos, kahit gano'n ha, inaakusahan si Marcos ng kung ano-anong katiwalian. Ako, tanda ko. Pagka noon na-expose ka sa corruption, na-dyaryo ka tungkol sa corruption, ha, mga kaibigan, buntot mo, hila mo kay Marcos. Natatandaan ko si Jolie Benitez, naging minister ng ng Human Settlement kasi nasa media na tayo noon. Sumabit yan sa anomalya Di binabanatan siya. Nandun yata kami sa Malacanang dahil may meeting ng nagpatawag ng meeting ng mga broadcaster si First Lady, si dating First Lady Imelda Marcos. Bago yung meeting, nakita namin dun si Jolie Benitez. Ito, tandang-tanda ko mga kaibigan. Sino yung Jolie Benitez? Mga kaibigan, ang minister ng Human Settlement, si Mrs. Marcos. Yan ang deputy niya. Very close yan kay First Lady. At alam naman ninyo, sa panahon ni Presidente Marcos, pagka ikaw ay identified na tao at malapit kay dating unang ginang Imelda Marcos, mahirap kang masibak sa pwesto. Yan isang araw, nandoon kami. Habang naghihintay kami ng oras, siyempre may scheduling yan. Ang daming tao ron Nakikita ko pa nga doon yung ambassador ng Amerika, si Bosworth. Yun ang ambassador dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, ultimong yun, pinaghihintay ni Marcos yun. Kaya galit kay Marcos yun Mga kaibigan, si Stephen Bosworth, yung ambassador na yun. Paano? Itinatrato sila na pareho sa iba. Pinag-iintay. Kung sino yung una sa listahan, yun ang ine-entertain, o kaya yung mas importante. Nakita namin doon si Jolie Benitez. Alam nyo, sabi ni First Lady, narinig namin, you fight back. Pero ganun pa man, natanggal din si Jolie Benitez dahil sa katiwalian. Dito iba Magsabi kayo dito na sumabit sa anomalya, mga kaibigan, na hinayaang maging malaya ang investigasyon. Wala. Katunayan, walang natuloy investigasyon sa bunganga. Pero natuloy, wala. Simulan mo dun sa kaso ng iskandalong malaki dun sa Department of Tourism. Yung ba ini-expect mo, paniwalaan pa kayo? Eto ngayon kay Duque, inaasahan nyo, paniwalaan pa kayo na ikakampanya ninyo ang pagsugpo sa katiwalian? Sino maniniwala sa inyo? Ano sabi raw ni Presidente Duterte? Handa niya raw isakripisyo ang kanyang may sinabi, mga kaibigan itataya ko ang reputasyon ko. Nako. Alam niyo, pag sinabing reputasyon, sa Amerika, kasi nung napunta ako Amerika, alam niyo naman ang alam nating reputation, meron kang reputation, di ba, na maganda. Doon pala sa Amerika, pag sinabing meron kang reputation, masama yun. Mga kaibigan, tataya niya raw yung kanyang reputasyon kay Duque.
at walang pagnanakaw na nangyari. Mga kaibigan, walang pagnanakaw na wala yung pera. Dito, yun ang laging kaso rito sa Pilipinas. Bagay, hindi lang naman ngayon, pero grabe ngayon. Yung iba, umusad eh. At least sa panahon ni Panot merong mga nakasuhan, nakulong ang mga senador, mga kaibigan, dahil sa pork barrel. Dito wala mga kaibigan. At yung sinasabi niyang itataya ko reputasyon ko at walang pagnanakaw na nangyari, yan din ang sinabi niya sa ibang pagkakataon Kakambal din ito yung sinabi niya Di ba? Hindi ako maniwala, mga ganyan. May peraan niya yan Kaya raw siya hindi naniniwala, hindi niya magagawa yan, sabi raw ni Presidente Duterte. Yan kasi mayaman siya. Yun na nga problema Sino ba rito sa Pilipinas ang mayaman? Tinutukoy ko yung mga ganyan, yung mga oligarch, yung mga malalaking negosyante. Sama mo na. Number 1 sa listahan yung Meralco. Lahat yan. Lahat ng mga nasa pwesto. Mga kaibigan. Sino ba dyan sa mga mayayaman na yan ang hindi suwapang? Ang merong kabusugan? Aber? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Tignan ninyo pag may isang pinatay, kailangan yung sensational lang kaso para malaman nating may namatay Ganun ba dapat yun? Halimbawa, may ginahasa, halimbawa, di ba? Katulad nung nangyari sa Kuwait. Yung inilagay sa freezer, 1 taon bago natuklasan, di ba? Mga kaibigan, dahilan ng, wala kasing walang nagsasabi kung kailan nangyari itong mga ito. Itong kailan namatay si ganon, si ganito, di ba? Bakit natambak yan, patay na yan? Ngayon, natural cause of death. Anong dahilan? Hindi kaya ito nagutom? Siyempre, mag-speculate ka. Kasi ba't ganyan karami? Kailan ito? Baka ito bang panahon ito ng pandemic? Ng lockdown? Namatay? Nangamatay itong mga taong ito? Saan? Sa gutom? Dahil napapanood na nga natin sa video, nagbabiral yung mga kababayan natin na namumulot ng basura dahil wala nang makain, baka sakaling sa basura, may mapulot silang pagkain. Mga kaibigan, ano ba kinamatay ng mga taong ito? Hari nawa, ito. Nung bago mag-eleksyon, presidential election, di ba nakatulong ng malaki sa kampanya nitong si Presidente Duterte yung suporta ng mga OFW? Naloko lahat yan dito maraming naloko, pero hanggang ngayon ayaw umamin. Takot na takot silang umamin na nagkamali sila ng pagboto. Di ba? Yung mga OFW, hindi kaya sa tindi ng kahihiyan ang ikinamatay niyan? Lalo na yung nagpakamatay sa Kuwait, yung nagbigti. Siguro, baka nung eleksyon yan pa nagmumura sa ibang tao Di ba? Talaga nga,
At nung tapos na eleksyon, baka lahat ng kalaban sa politika, pinagmumura pa niyan eh. Yung pala, nung magigipit na sila, dahil wala na silang malamon at hindi sila inaasikaso ng gobyerno natin, hindi nila maamin na nagkamali sila sa pagboto kay Presidente Duterte at dahil sa matinding kaiiyan, nagpakamatay na lang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Siyempre, maging civilized tayong mga tao kasi tayo itong ating palatuntunan ay humihimok sa ating mga kapwa na gumagamit po ng tinatawag na social media na maging responsable tayo sa paggamit at hindi natin pwedeng tularan yung pong mga salot na ating pong pinagbababanatan sa maling paggamit nila ng social media. Kaya dapat po maging sibilisado tayo kumpara sa kanila. Huwag tayo magtaguyod dito ng away-away sapagkat yun ang gustong mangyari nila. Yun tayo'y mismo'y dito magka-away-away tayo, magka-kontra-kontra tayo para hindi magkaisa ang mga Pilipino. Ganun yun eh. Mas gusto ho yun ng mga, lalo na ng mga, yung mga tuta ng China dito sa Pilipinas at ng China. Meron pa nga akong napanood na video kanina, mga OFW nakasakay yata sa barko, na nandoon sa China. Ang hindi na yata lumalamon, mga kaibigan. At ang iniinom pa yata tubig, may kalawang. Anyari sa OFW natin, kala ko ba pangako nila, wala na nga alis na OFW dahil may trabaho na rito. Ha 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 ha. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo